The title of the message is Dying to Self. Ang titulo po ng ating mensahe ngayon ay Kamatayan sa ating mga sarili Living for Christ. at mamumuhay kay Kristo. So it's Easter, So ito'y Easter and we remember the death and resurrection of Jesus Christ. at inaalala natin ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Panginoong Hesukristo. I want to talk about what happens to us when we put our faith in Jesus Gusto kong pag-usapan kung anong mangyayari sa atin sa tuwing ibinibigay natin ang ating pananampalataya kay Kristo. when we repent and we believe in Him, Kapag tayo'y nagsisisi sa ating mga kasalanan at naniniwala sa Kanya, when He died, nung siya'y namatay, when He was buried, nung siya'y inilibing, we died tayo'y namatay rin. and we were buried. At tayo inilibing rin. When He rose again, At nung siya'y muling nabuhay, we receive a new nature. meron tayong tinanggap na bagong, The Bible says a new man. ang sabi ng Biblia tayo'y nagiging bagong tao. We rise with Christ. We are different. Tayo'y binabago, tayo na binabago. The Bible says there was an old man and a new man. Ang sabi ng Biblia, mula sa lumang tao, tayo'y nagiging bagong tao. There was a sinful nature, Meron tayong makasalanang pagkatao and now there is a new man in Christ at tayo'y nagiging nilalang ni Kristo who has a righteous nature. na merong righteous nature. So, over the last couple of days, I've been in a revelation, a vision. Nung mga nakangaraang araw, nagkakaroon ako ng vision, revelasyon. The Holy Spirit's been speaking to me about the self. Ang banal na spirito ay nangungusap sa akin tungkol sa sarili o tao. The nature of a person's self. Ang nature ng isang tao. What a person is like without Christ. Ano kaya ang isang tao kung walang Kristo? The self is corrupted. Ang sarili ay Corrupt. corrupt. Corrupted means it's of no good in itself. Corrupted, ibig sabihin, walang kahit anong mabuti na makikita sa ating sarili. The self is centered on itself. Ang sarili, nakasentro lang sa sarili. It's self-centered. Ang tawag doon, self-centered, makasarili. It's self-willed. Ah, It has its own will apart from pinamumunuan ng God. sarili. Everything is centered on how it feels. Lahat ay nakasentro kung anong nararamdaman niya. I feel offended. Naramdaman kong ako'y na-offend. I feel rejected. Naramdaman kong ako'y na-reject. I feel hurt. Naramdaman kong ako'y nasaktan. The whole world revolves around the self. Parang yung mundo ay umiikot na lang sa sarili. The self is selfish. Ang sarili ay makasarili. Just thinks about me. Lahat na Me. lang ay tungkol sa Me. akin. Ako, Me. ako. It is that self that has to die. Yan ang pagkatao natin na dapat mamatay. And Lord wants to give you a new self, a new man, a Dahil new ang person. Panginoon, gusto niya tayong gawing bagong tao, bagong nilalang. So the old man Para ang lumang pagkatao natin, thinks about how he can receive, how he can get. na palagi na lang humihingi, kumukuha. Oh, it's all about himself. Lahat na lang ay tungkol sa ating sarili.
But the new man Pero ang bagong tao, thinks about the kingdom. ang iniisip niya ay ang kaluwalhatian o ang kaharian, The kingdom of heaven. ang kaharian ng langit. How can I bring that kingdom Paano ko ba dadalhin ang kaharian ng into others' lives? ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ng ibang tao? How can I show God's love Paano ko maipapakita ang pagmamahal ng Panginoon to you? sa iyo? How can I be a blessing? Paano ako magiging pagpapala? How can I shine God's light? Paano ko magliliwanag sa liwanag ng ating Panginoon? The old man is selfish. Ang ating lumang pagkatao ay makasarili. The new man Pero ang bagong tao makes sacrifices for others. ay nagbibigay or gumagawa ng sakripisyo para sa ibang tao. The old man Ang lumang tao, doesn't care about anyone. wala siyang pakialam sa kahit nino man. The old man Yung lumang tao, will disrupt the kingdom of God for the sake of himself. sinisira or wala siyang pakialam sa kaharian ng Panginoon para lang sa kanyang sarili. The old man must die. Ang lumang taong yan ay dapat mamatay. When you become a Christian, Kapag ikay naging Kristiyano, it's not simply that you start going to church. ay hindi lamang tungkol sa pagpunta sa simbahan. You must have a change in the inside. Kailangan mong magkaroon ng pagbabago sa iyong pagkatao. You must die Kailangan mong mamatay to your thoughts, sa iyong kaisipan, your feelings, sa iyong nararamdaman, your opinions, sa iyong opinyon, because God knows how useless your thoughts are. dahil alam ng Panginoon kung gaano kawalang silbi ang ating kaisipan. You must die Kailangan mong mamatay in order to be raised again in Christ. para tayo'y mamuhay kay Kristo, A new person na bagong nilikha, with the mind of Christ, na may kaisipan ni Kristo, bringing in the kingdom of heaven. at dinadala ang kaharian ng kalangitan. The old self Ang lumang pagkatao is so corrupted, has so many problems, ay maraming problema, sobrang masama, that its will na ang, can become one with Satan's will. na ang kanyang will nagiging isa sa will ni Satan. And when it happens, At kung yun ay nangyari, evil spirits come inside. ang mga iba't ibang evil spirit pumupunta sa taong yaon. When the person gives themselves over to anger, At yung taong yun, ibinibigay niya na ang kanyang sarili sa matinding galit. the spirit of anger can come in. Ang spirito ng galit ay pumapasok sa When the kanya. person gives themselves over to offense, the spirit of offense can come in. Kung ang isang tao binibigay niya ang sarili niya o na-o-offend siya sa sinasabi When ng the iba, person gives themselves to unforgiveness and resentment, kung hinahayaan niyang magkaroon ng hindi pagpapatawad, spirits of resentment can come in. ang spirito ng hindi pagpapatawad ay pumapasok sa When kanya. a person gives themselves to selfishness Kung ang isang tao binibigay niya ang sarili niya sa or pagiging makasarili pride or rebellion, o rebelyon, that's where these spirits come in. yun ang oras na pumupunta sa kanya o nananahan sa kanya ang masasamang spirito. You are placing your will, yourself in alignment with Satan. Hinahayaan ng taong yan na ang kanyang will ay nakalinya kay Satan. Do you remember what Jesus said to Simon Peter? Naalala niyo ba kung ano ang sinabi ni Jesus kay Peter? Jesus said to Simon, Satan has demanded to have you. Sinabi ni Jesus kay Peter, si Satan hinihingi kanya sa akin.
And he looked at Simon Peter Tinignan niya si Simon Peter and he said, Satan, at sabi niya, si Satan, you are an offense to me. sinabi niya kay Peter, Satan, ikaw ay isang For you do offense sa not akin. have in mind the Dahil wala sa things of iyong- God, but the things of man. Dahil wala sa iyo ang mga bagay na sa Panginoon kundi kay Satan. When you think all about yourself, Kung ang sarili mo lang ang iyong iniisip, Satan is thinking about you. si Satan is thinking about you. si Satan ay iniisip niya rin ikaw tungkol sa iyo. So important Napakahalaga to die, na mamatay. to die to sin, Na mamatay sa kasalanan, to die to all the attitudes of the old man. na mamatay sa attitude ng lumang Paul Tao. said Sabi ni Paul in Galatians 2:20, sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. ako'y ipinako na kasama si Kristo. It is no longer I who live. Hindi na ako ang namumuhay sa akin. He was dead. Ito'y patay na. He was dead. But Christ who lives in me, Subalit si Heso Kristo na ang bagong nananahan sa and atin. the life I now live, Ang ating ipinamumuhay, I live by faith ipinamumuhay na natin sa in the pananampalataya Son of God, sa pangalan ni Jesus, who sa anak loved ng me Diyos, na minahal tayo and gave himself at Recording for in me. ibinigay progress. ang kanyang sarili Hallelujah. para sa atin. The new man is living his life by faith in Jesus, Kung ang isang tao pinamumuhay niya ang kanyang sarili kay Heso Kristo, is living a life of love. siya'y namumuhay sa pag-ibig. He's dead to the old man. Siya'y patay na sa kanyang lumang pagkatao. The old man used to be drug addicted. Ang lumang tao dating The old drug man addict, used to be angry. dating laging magagalitin, The old man used to be full of pride. laging merong punong-puno ng pride yung The lumang old pagkatao man natin. would never humble himself. Hindi marunong magpakumbaba. The old man would refuse to respect authority. Ayaw rumispeto sa mas nakakatanda. The old man was always fighting. Yung ating lumang pagkatao laging nakikipag-away. But when we come to Jesus, Subalit kung tayo'y na kay Heso we Kristo, surrender to Him. isinusurrender natin sa Kanya. We repent. Tayo'y humihingi ng nagsisisi sa ating mga kasalanan. Did you know repentance is to be daily? Alam mo bang ang pagsisisi ay dapat araw-araw? Daily we die to the old self. Araw-araw tayo'y namamatay sa ating lumang pagkatao. And daily we become more and more like Jesus. At araw-araw tayo'y namumuhay kay Kristo. You are a new creation. Tayo'y bagong nilikha na niya. The old has passed away. Ang lumang pagkatao natin ay wala na. The new has come. At ang bagong pagkatao natin ay dumarating. You can tell a Christian who's still dwelling in the old, who's still living the old man. Madali mong masabi ang isang Kristiyanong namumuhay sa kanyang lumang pagkatao. They cause divisions, Sila ay nagkukos ng dibisyon, splits in the church. nagkakaroon ng pagkakahiwalay sa simbahan. They give themselves to anger. Binibigay nila ang kanilang, sila'y magagalitin. They're easily offended. Madali silang ma-offend. You're always having to say sorry to them. Kailangan ikaw palagi yung hihingi ng patawad or ng tawad sa kanila. You're always having to say sorry to them because they're always offended. Kailangan mo palaging magsabi ng sorry sa kanila kasi palagi silang na-offend. You know, even if you're on your best behavior, they take offense. Kahit na wala ka namang ginagawa sa kanila, sila'y na-offend. Eric is so offended with me. I'm just using him as an example. Gagawin ko lang siyang bilang halimbawa. You know, and so anything I do, he can take offense. Lahat na lang ng gagawin ko, na-open siya. And when he gets offended, he won't talk to me.
Pag siya'y na-offend, ayaw niyang makipag-usap sa akin. And I go, oh, I'm very, very sorry. No, Oh, sorry na, sorry na. there's that resentment. And then, he loves me again. And then, mahal niya ulit ako. But then, something else happens. Pero pag may nangyari ulit, Oh, I'm very, very sorry. ako'y maghihingi ulit ng patawad, It's the flesh. yun ay ating laman. But the new man Pero ang bagong nilikha doesn't take offense ay hindi na na-offend. because the new man Dahil ang bagong nilikha lives in a higher realm. ay namumuhay na sa mas mataas na realm, He lives in the spirit realm. sa spiritual realm. Thank you. So, the Bible says Sabi ng Biblia, that by the Spirit sa pamamagitan ng Spirito, we put to death inilalagay natin sa kamatayan the works of the old man. ang trabaho ng lumang nilikha. By the Spirit we put to death. Sa pamamagitan ng Spirito, pinapatay natin. So that means that you need to do something. So, ibig sabihin nun, meron kang kailangang gawin. It's not all up to God. Hindi lang lahat ay si God. You have to put to death that old life. Kailangan mo ring ilagay sa kamatayan ang lumang pagkatao. But it's not all up to God and it's not all up to you. Hindi lang tungkol kay God at hindi lang tungkol sa iyo. Two hands come together. Dapat dalawang kamay na The hand of God and the hand of man. ang kamay ng Panginoon at ang kamay ng tao. You decide that you are no longer going to live a life of anger and offense. Merong kasunduan na hindi ka na mamumuhay sa galit at sa offense. And by the Holy Spirit, At sa pamamagitan ng banal na spirito, you put it to death. nilalagay mo sa kamatayan Your will, ang iyong His sariling will, ang kanyang will, your will, ang iyong will, His power at ang kanyang kapangyarihan to destroy the flesh, para patayin ang laman, to destroy the old man. para sirain ang lumang nilikha. Hallelujah. 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 About 10 years ago or more, maybe 12 years ago, Nung mga nakaraang 10 taon o maybe I was in Maybe more. Malaysia. ako'y nasa Malaysia. Two churches came together and invited me to be the guest speaker at their camp. Merong dalawang simbahan na nagtipon sila at in-invite nila ako sa kanilang event. Friday night was the first night. Yung Friday night, yun yung unang gabi. I was to speak Friday night, Saturday, and Sunday. Ako'y mag-speak ng Friday night, ng Sabado, ng Linggo. So I was all ready to preach, Nung ako'y ready nang mag-share, mag-preach, and one of the pastors got up isa sa mga pastor biglang tumayo without permission nang walang permiso. and preached the whole night. Ako'y nag-preach ng buong gabi. Siya'y nag-preach ng buong gabi. And I went home to the hotel room At nung ako'y bumalik sa aking hotel room, after the meeting, pagkatapos ng meeting, and I was upset. ako'y nagagalit. The old man. Ang lumang nilikha. And I knew something. I said to myself, Sabi ko sa sarili ko, if I get offended, kapag ako'y na-offend, if I get angry, kapag ako'y nagalit, the whole weekend will be ruined. yung buong weekend ko sira. You see how the old man Nakikita mo kung paanong yung lumang nilikha, can destroy the work of the kingdom of God? sinisira or kaya niyang sirain ang trabaho ng kaharian ng Diyos. So I said, Lord, So sabi ko, Lord, I forgive. pinapatawad ko I let it all go. at siya'y pinapalaya ko. And that weekend, At nung weekend na iyon, the Holy Spirit fell.
Ang Holy Spirit, ang banal na spirito nanahan. people dancing, Yung mga tao sumasayaw, the Lord moving in power. ang Panginoon was gumagalaw sa kanyang awesome. kapangyarihan. Awesome. But my old man Pero yung akong lumang nilikha, had to die kailangang mamatay. for the new man Para ang bagong nilikha, to bring the kingdom of God. madala niya ang kaharian ng Panginoon. The old man Ang lumang nilikha, does not care about anyone else, wala siyang pakialam sa kahit sino does man. not care about the kingdom. Wala siyang pakialam sa All he kaharian. cares about is himself. Ang pakialam niya lang ay ang kanyang sarili. The Bible says in James 3, Ang sabi ng Bible sa James about 3, verse 14, but if you have a bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast huwag mong ipagmayabang against the truth. sa katotohanan. This wisdom does not come from above, Ang dunong na ito ay hindi galing sa Ama, it's from this earth, ay ito'y galing dito sa mundo. it is from demons. Ito'y galing sa demonyo. For where self-seeking exists, every evil thing is there. Kung saan mayroong pagiging makasarili, mayroong Every evil. evil thing is there when you start seeking yourself. Kung ang palagi mong iniisip ay ang iyong sarili, mayroong Amen. masama or kasamaan doon. When you follow Jesus Christ, Pero kung ikay sumunod kay Hesukristo, you have to die to yourself kailangan mong mamatay sa iyong sarili and choose to follow Him. at pipiliin mong sundan siya. You cannot follow yourself and follow Jesus. Hindi mo pwedeng sundin ang iyong sarili Jesus at said, susundin si Jesus. If any man would come after me, Sabi ni Jesus, kung sino man ang gustong sumunod sa akin, anyone want to come after Jesus? meron sa inyong gustong sumunod kay Jesus? Let him deny himself. Kailangan niyang iwaksi ang kanyang sarili. Take up his cross. Buhatin ang kanyang cross. The cross was a symbol of death. Ang cross ay sumisimbolo sa kamatayan. Take up his cross and follow me. Buhatin niya ang kanyang cross at sumunod kay Jesus. Jesus is looking Si Jesus ay tumitingin for real people, sa mga totoong tao. not fake Christians. Hindi yung peking Kristiyano. Real people Yung totoong Kristiyano. who love him from the heart, Na mahal siya mula sa kanilang puso. who want to see the kingdom of Na God come, gustong makita ang kaharian ng Panginoon. and who run for Jesus. At tumakbo kay Jesus. Hallelujah. 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 Easter time is a reminder Ito ay paalala that we must die daily. na kailangan nating mamatay sa ating sarili araw-araw. For in him Dahil sa Kanya, we live tayo'y and namumuhay move at gumagalaw. and have our being. All that we are Lahat is in ng him. meron tayo ay sa Kanya. Who's ready to die Sinong handang mamatay that we might live? para tayo'y mabuhay? Those online, Sa mga nasa online, I'm talking to you. ako'y nangungusap sa inyo. Those in the room, I'm talking to you. Sa mga nasa kwartong ito, ako'y nangungusap sa inyo There are people who've given themselves to the flesh. na meron sa atin or sa inyo, ibinibigay nyo ang inyong sarili sa laman. It's time to die. Ito ang oras para mamatay sa ating laman. All the things of the flesh. Lahat ng anuman sa laman, It's time to be resurrected in Christ. kailangan nating ma-resurrect kay Kristo. I encourage you right now Inaanyayahan ko kayo to ask Jesus to forgive you na hingin kay Jesus na ikay patawarin of pride, sa iyong pride, disobedience, hindi pagsunod,
offense, anger, whatever it is. galit, kung ano man yaon. Right now, just begin to ask Him to forgive you. Sa oras na to, simulan mong hingin sa Panginoon na ikay If you've been patawarin. to a spiritual healer, Ikaw ay sumasangguni sa To a spiritual spiritualist. healer, sa espiritista, if you've had your hands read, your palms read, yung pagbabasa ng iyong kamay, ng kapalaran, ask the Lord to forgive you. hingin mo sa Panginoon na ikay patawarin. If you are in sexual sin, Kung ikay namumuhay sa pangsekswal na kasalanan, sexual sin is any sexual activity outside of a husband and wife. kapag sexual sin, anumang ginagawa dapat ng mag-asawa pero ginagawa mo kahit ikay walang asawa, Ask Him to forgive you hingin mong ikay patawarin and niya. cleanse you by His blood. At ikay linisin sa pamamagitan ng kanyang dugo Right now, sa oras na ito. say, Lord Jesus, Sabihin mo, Panginoong Jesus, forgive me, patawarin mo ako, cleanse me, linisin mo ako, change me on the baguhin mo inside. ako mula sa loob. Come into my heart, Lord Jesus. Inaanyayahan kita sa aking puso, Make me a new person, gawin mo akong bagong nilikha that I might be resurrected in Christ. para ako'y maging bagong nilalang kay Kristo. Lord Jesus, Panginoong Jesus, use me for your glory. gamitin mo ako para sa iyong kaluwalhatian. Let your light so shine in my life Ang iyong ilaw ay magliwanag sa aking buhay. that people would see Para ang mga tao kanilang makita Jesus. si Jesus. Let your kingdom come. Ang iyong kaharian, Panginoon. Let your will be done. Ang iyong will ay For your mapangyari. glory, Lord. Ang iyong glory, Panginoon. And all God's people said, At lahat ng kanyang tao, nilalang ng Amen. Jesus. Pour out our